Magandang hapon Pilipinas, narito ang latest update tungkol sa Typhoon Inday. Tuluyan nang lumabas itong bagyong Inday sa generally pa north-northwestward yung paggalaw nito. So latest location natin as of 10 a.m. 590 kilometers north-northeast ng Itbayat sa may Batanes. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. So north-northwestward yung paggalaw nito sa bilis na 25 kilometers per hour. So generally, palayo na yung paggalaw ng nasabing bagyo sa ating bansa. Gayunpaman, makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan dito sa malaking bahagi ng Pilipinas, especially dito sa western section ng ating bansa ay ang patuloy na epekto ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Inday. So saan pa rin natin yung significant na mga pag-ulan, especially dito sa western section ng Pilipinas sa mga susunod na araw. So as of 11 a.m., may nakataas pa rin po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa malaking bahagi ng Batanes area. No? So asan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na iyon. Maghanda po tayo sa mga possible damages sa ating mga light, sa mga infrastruktura na gawa sa light materials. Pero saan po natin na habang papalayo itong sentro ni Bagyong Inday sa ating bansa, so dito nga po sa ilang areas ng Batanes, so mabawasan yung epekto nito ng mga malalakas na hangin na dala ng bagyo. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Inday. Sa mga susunod na oras, magpapatuloy yung generally pahilagang kanluran na paggalaw nito na kung saan posible itong maglandfall dito sa southern portion ng China bukas. So patuloy yung paggalaw nito papalayo sa ating bansa, ngunit makikita natin dito sa track forecast na ito, no, itong bilog or itong area na shaded ng yellow, yan po yung area na kung saan makakaranas tayo ng mga malalakas na hangin associated sa bagyo. So base dito, makikita natin na hagip pa rin ito ang ilang areas ng extreme northern Luzon. Pero gayon pa man, dahil sa epekto ng habagat, no, magtaka po tayo, wala namang signal sa ating lugar, malayo yung bagyo, pero bakit malakas yung hangin sa ating lugar? So dahil po yun sa epekto ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat, na kung saan sa mga susunod na araw, simula today until the next few days, makakaranas po tayo ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. So inulit ko po, hindi po ito direktang dulot ni Inday lamang, kundi yung epekto rin po ng ating southwest monsoon o yung habagat na hinahatak nito. Ito po yung ating latest weather advisory na na-issue ngayong alas 11 ng umaga. So asahan po natin yung 100 to 200 millimeters sa mga pag-ulan. Ito po yung mga areas na shaded ng orange dito sa bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So ito po yung mga pag-ulan associated sa ating southwest monsoon o habagat. So mapapansin po natin at a glance ay generally itong kanlurang bahagi ng ating bansa talaga yung pinakamaapektuhan ng habagat. So inulit ko po 100 to 200 millimeters, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, samantala 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. Ito yung mga areas shaded by yellow sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Simula bukas ng tanghali hanggang sa Lunes ng tanghali, mababawasan yung mga pag-ulan sa ilang area ng Western Visayas at Negros Island region. Pero magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at itong ilang bahagi ng Western Visayas, particular na sa Aklan at Antique. Magpapatuloy na mababawasan yung mga pag-ulan sa may Visayas at Palawan. So starting Monday ng tanghali hanggang sa Tuesday ng tanghali, makaranas tayo ng mga pag-ulan, 100 to 200 millimeters sa mga pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales. Samantala, 50 to 100 millimeters sa pag-ulan ang ating posibleng maranasan. Muli, ito pa yung mga areas shaded ng yellow sa Occidental Mindoro, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. So mapapansin po natin sa mga sunod na araw ay makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, particular na sa may Ilocos region at ilang areas ng Cordillera. Kaya maganda po tayo maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides sa ating mga lugar, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Patuloy po tayong mag-monitor o mantabay sa mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad.
At ito naman po yung ating latest gale warning na na-issue kaninang alas 5 ng umaga. So dahil sa epekto ni Bagyong Inday, may nakataas pa rin pa tayong gale warning sa may Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Inday.